Magandang umaga po muli sa bawat isa, sa kabutihan ng Panginoon, sa bawat isa sa atin at katapatan ng Panginoon. Amen. Salamat po ng mensahe nung nakaraan. Ito po'y patuloy magsilbing aral sa atin. Tinuturuan tayo nung nakaraan about sa ating pagpupuri sa Panginoon. Amen. Ang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay talagang nais pigilan ng kaaway. Amen. Amen. Maraming nais na itong ating pagsamba at papuri. Kaya salamat po ang ating pagsamba ay pagpupuri at pagpupuri sa Panginoon. Sabi nga doon sa ating tema noong nakaraan, forever I will praise the Lord. Amen. Matatak yan sa isip at puso natin na tayo po, yan ang pinakamaganda habang nabubuhay. Sabi doon, napakaiksila ng buhay. Amen? Napakaiksila ng buhay, be reminded. At ang pinakamaganda na ginagawa ng buhay na yan ay sumasamba, nagtitiwala at nagpupuri sa ating Diyos forever, kapatid. And sabi doon, the result of our faith, kapatid, makita natin. Ating pananampalataya, pagpupuri, kapatid, sa ating Panginoon. Sabi nga doon, we have a reason. Amen? There is a clear and right reason, good reason to praise the Lord. We are here to praise the Lord at ang ating pong pagpupuri sa Panginoon, kapatid, yan po ay may dahilan. Ang sabi doon, ano yung dahilan? God has given us a living hope. Amen? Kasi buhay ang ating pag-asa. Hindi patay ang ating pag-asa. Amen? Amen? Hindi patay ang ating pag-asa. Buhay ang ating pag-asa sapagkat buhay ang ating Diyos. Amen? Na sinasamba. Amen? Na nagbigay ng buhay sa atin doon sa krus. Namatay siya para sa krus, kapatid. At siya po'y muling nabuhay. Napatunay ng iyong pag-asa at pag-asa ko sa pananampalataya kay Jesus. Tayo naging anak ng Diyos at ang ating pag-asa ay buhay. And that is the first reason na tayo po ay nagpupuri sa Panginoon according to our text na ibinigay sa buhay ni Pedro. Amen? Sabi doon, kapatid, our God has given us a living hope. God has given us a lasting inheritance. Ikaw at ako, meron tayong kayamanan sa Panginoon na hindi kayang ikurap ni naman. Amen? Merong nakahandang kayamanan sa atin. Amen? That is one of the reason we continually worship God in despite of many trials and troubles sa ating mga buhay. At yung pangatlo, ang sabi nga doon, kapatid, amen, God, the good reason why we worship, why we praise the Lord forever, God has given us a lifetime of powerful protection. Amen? Kaya talagang napakaganda. Ilan lang to sa mga dahilan in the life of Peter na tayo po ay binigyan ng Panginoon ng lifetime habang buhay na kapangyarihan ng proteksyon. Amen? Kaya ito'y dahilan para hindi matakot kahit saan, kahit ano. Amen? Yan may karamdaman at anuman ang gawa ng kaaway. Amen? Hindi natin pwedeng katakutan. At salamat sa Panginoon sa reason na ito. Ngayong umaga, the Lord will continually bless us, kapatid. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salitang ibinibigay ngayong umaga. Salamat muli sa bawat isa. Pwede ba nating lingunin ang bawat isa at kumustahin po natin? Amen? Amen? Bilang magkakapatid sa Panginoon, lahat tayo, sabi nga doon, sa ating pagiging kapatid, si Jesus ang ating panganay. Amen? At dahil sa Kanya, sa ating pananampalataya kay Yesu Kristo, tayo pong lahat ay nakakonekta sa Diyos. Amen? Ang importante sa buhay, we are connected to our God. Yan po yung pinaka-importante. At wala nang ibang daan, katotohanan, para makakonekta sa Diyos. Amen? Kundi si Yesu Kristo. Kaya po, pagyamanin natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Huwag tayo mawala dun sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Yung mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. At nakita natin, sabi nga doon, be connected to our God. Look unto Jesus. Do not look unto others. Huwag mong ituon ang paningin mo sa tao. Sa Panginoon lang. Amen? Walang na-lose hope, walang na-desperate, walang na-stress, walang nabigo, walang napahamak na nakatuon ng paningin sa Panginoon. Very important yan, kapatid. We must look unto Jesus, not to others. If we look to others, sabi nga, looking to others are sure to failure. Alam niyo yun? Kaya yung ibig sabihin, hindi tayo sa tao nakakonekta. Kung kumonekta man tayo sa tao because we love them and we encourage them para manampalataya sa Panginoon. But
see to it that we are connected to our Lord Jesus Christ. Kasi napag-aralan natin yan, how important to be connected. Yan po yung pinaka-importanteng paalala na gusto kong maiwan sa bawat puso, maitatak sa bawat puso. If you are connected sa ating Panginoong Jesus, your prayer, amen, is effectual. Amen? Epektibong yung panalangin. Kapag tayo, if you remain in me, my words remain, ask whatever you wish, and it shall be granted unto you. Sabi ng Panginoon. Yan, napakahalaga nung konektado tayo sa Panginoon. Amen? At the same time, yung ating mga bunga. God wants us to be a fruitful believers. Be reminded always, galit ang Diyos sa walang bunga. Gusto ng Diyos may bunga ka. Gusto ng Diyos may bunga tayo. If we are not connected to our Lord Jesus Christ, we will never be fruitful believers, kapatid. Tandaan natin, ang bunga, pag sinabing bunga, yan ang nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Kapag tayo po ay umaabot, una sa pamilya at sa ating kapwa kapatid. Amen? Akayin natin ang mga tao. Huwag tayong pumayag na every Sunday na wala tayong niyayakag. Ma-invite. Let's invite people. Amen? Kapatid, sabi nga doon, di ba nakita natin yung babae sa paglapit niya sa Panginoon, 12 taon siyang dinudugo, naubos na ang kayamanan, naubos, incurable na ang karamdaman, very desperate na siya. Pero nung siya po ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon manampalataya, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng determinasyon, nagkaroon ng healing, deliverance, nagkaroon ng testimony, at yan pinakamaganda sa buhay. Kaya sa patuloy natin paglapit sa Panginoon, patuloy tayong hinihild ng Panginoon at patuloy tayong binibigyan ng testimony. Testimony is a powerful tools para umabot sa kaluluwa. Kaya pag lagi kang lumalapit na may pananampalataya, may ginagawa talaga ang Diyos. Amen? And our joy, kapag connected tayo sa Panginoon, amen, is celestial. Amen? Amen? Talagang lubos na kagalakan. Yan ang klaseng buhay mayroon tayo. Kaya kahit ano pa man, masalmuot ang ating pagdaanan bawat araw. Amen? See to it na tayo konektado sa Panginoon, not to the people. Amen? At ngayong umaga, alam niyo po, napakaraming problema, amen, na kinakaharap natin. Amen? Maging kahit sa gawain ng Diyos, amen, sa buhay ng bawat isa sa atin, taas nga po ang humaharap sa mga trials. Amen? Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, nagtaas ang kamay na may problema siya, buhay ka pa. Amen? Yan ang mga buhay. Amen? Talagang may problema pa. Amen? Nakakaramdam. At salamat kapatid sa umaga na yan. Tulad ng babae. Yung babae halos patay na yun eh. Pero salamat na bigyan siya ng pagkakataon. At nagamit niya yun para sumiksik sa Panginoon. Ngayong umaga, once again, kapatid, be positive ka ngayong umaga, patuloy kang sumiksik sa Panginoon. Patuloy mo i-connecta ang buhay natin sa Panginoon, kapatid. Ngayong umaga, let the Lord continually bless us. Dito po sa mensaheng ito po, very familiar din ito, pero salamat Panginoon. Napakahalaga nito sa araw na ito, itong mensahe na ito. Sige po, tayo pong lahat ito mayo. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. At magandang umaga. Dalangin natin na patuloy si Lord mag-work sa atin at patuloy na kaabutin ng Panginoon ang ating mga buhay at pangangailangan. Ngayong umaga, nandito tayo, katagpuin tayo kasama ang mga nakapaligid sa atin sa lugar na ito. Let's continually pray sa lahat ng mga nakatira dito sa South One that let the Lord continually move and work. Maranasan nila ang pag-ibig, ang grasya at habag ng Panginoon sa maraming suicidal ngayon, sa maraming stress ngayon. Itong gawain na ito'y patuloy na magbigay ng kagalingan, magpalaya doon sa kanilang mga pinagdaraanang mabigat at mahirap na pinagdaraanan. Ito po yung ating text in the books of James. James chapter 1, verse 1 to 12. Gusto ko po, palakpakan muna natin si Lord. Let's praise God. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory once again. Bless these people, O God. Prepare our hearts, O God. Move and work powerfully dito sa aming kalagitnaan at sa mga nakapaligid sa amin sa pangalan ni Jesus through this message, O God. James chapter 1, verse 1 to 12. Ito po ang sabi. Let's read it. James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which
are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Amen. Ulitin ko po yung verse na yun, napakahalaga. Sabi ni James, Santiago, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produce patience. Verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete and lacking nothing. Wow. If any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith, with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field, he will pass away. Verse 11, for no sooner has the sun risen with a burning heat, that it weather the grass, its flower falls, and its beautiful appearance. Ulitin ko po. Its flowers falls, and its beautiful appearance perishes. So the rich man also will fade away in his pursuit. Last verse. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Gusto ko pong basahin sa Tagalog, kapatid. Amen. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos, amen, at ng Panginoong Jesucristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Yan po sabi ni Santiago, Apostol Santiago. Verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ulitin ko po yung words na yun. Ito po'y paalala sa ating ngayong umaga, sapagkat there are many, every day and every minute, there are trials and troubles. Maraming pagsubok sa buhay na ito. Ito po sabi ni Apostol bilang paalala sa atin, bilang kanyang mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, verse 2, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Verse 3, dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya, napapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. Verse 10, at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya'y ibinababa, sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Verse 11, ang damo ay nalalanta at sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayon din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Verse 12 and last verse. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok.
Amen? Be strong, kapatid, sa pagharap natin sa mga pagsubok. Dahil mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Be strong and courageous, manatiling tapat at manindigan. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Palapakan po natin ang salita ng Diyos, kapatid. Ang ating Diyos, we give you praise, O God. We give you glory and honor. Salamat once again, Panginoon, sa mensaheng ito na ipagkakaloob mo po sa amin. Speak to us. Tulungan niyo po kami sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Hawiin niyo po ang mga balakid sa aming kaisipan. Help us to be positive. Help us, Father God in heaven, to have concentration and focus, to value your words, O God. Help us, Lord, to believe in every word that we hear today. Let your voice be heard, O God, Lord. Maranasan namin ang iyong presensya at kapangyarihan at ang pagpapala ng iyong mga salita. Let this message continually magbigay ng kagalingan, kumatagpo sa mga pangangailangan, Panginoon, magpalaya sa mga gapos, Panginoon, ng stress, ng lose hope, sa mga desperado, sa mga desperate, Panginoon, sa mga may mga karamdaman na wala ng kagalingan ngayong umaga. In the mighty name of Jesus, we ask for your mercy and grace. Pagalingin mo, Panginoon, ang may mga karamdaman kahit wala ng lunas ang kanyang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, there is power in the name of Jesus. Be healed, kapatid. At katagpuin mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan. At salamat din muli, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Na kami po, Panginoon, ay hindi mo pinandidirihan. Niyayakap mo kami sa aming mga karamihan. Kasi kami mga anak mo. Mahal mo kami na mga anak mo, Panginoon. At minamahal mo kami na hindi kayang tumbasan. Purihin ka, aming Ama. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pamagitan ng salitang ito. Let this message, Panginoon, will bring freedom. Kung ano man ang gumagapo sa buhay ng bawat isa sa amin. Yan may karamdaman, yan may gawa ng kaaway, yan may negatibo, Panginoon. Let your people be free indeed. In the mighty name of Jesus. Pagpalain, Panginoon, selyuhan niyo po, ibaba niyo ang iyong banal na Espiritu. Panatilihin niyo at paghariin ang iyong banal na Espiritu. At habang nakikinig kami, let the Holy Spirit sanctify our lives. Make us holy. Make us worthy to be your people. Uwi kaming pinagpala. Uwi kaming pinagaling. Uwi kaming may panibagong testimony. We have a declaration, Panginoon, sa kabutihang ginawa mo. Iparanas mong kabutihan, kadakilan, katapatan mo ngayong umaga. Bless your people. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Palapakan po natin si Lord. Magandang umagi po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Amen. Ano po ba yung tinuturo sa atin, kapatid? Ito po very familiar na sa atin. Amen. Ito pong text na ito. But today, maranasan natin ang pagpapala ng salitang ito, kapatid. Ito po may tatlong bagay tayong matututunan ngayong araw dito po sa itinuturo ng Panginoon. But first, kapatid, gusto ko pong simulan. Ito pong text na ito po'y sulat ni James, Apostol Santiago, kapatid. Amen. James write to the family of God. Isinulat ito ni Santiago, itong ating text, mga kapatid. Amen. Isinulat niya ito para sa pamilya ng Diyos. Amen? Amen? Taas nga ang kamay ng pamilya ng Diyos. Amen? We are God's family. We are God's people. Amen? Amen? Ang sabi po ng verse 2, basahin ko yung verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang o pagsubok. Ayan. Ang sabi diyan, mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ipinaabot ko ang aking pagbati sa 12 piniling hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Amen? Mga kapatid, sabi niya. Amen. Mga kapatid. Brethren, sabi niya. Amen. James write to the family of God. Sabi po ni James, brethren. Amen. So, ibig sabihin tayo po'y kapamilya ng Diyos. We become part of God's family through faith sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Romans 5:1, gusto ko lang pong basahin. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. We become part of God's family through faith to our Lord Jesus. According to Romans 5:1. Ulitin ko po yun. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos. Amen? Nakipag-ayos na tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo.
sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. We become part of God's family, and sabi doon, you can become a child of God by receiving Christ according to John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. That's why, yan po ang sinasabi ni James. Binabati niya yung mga pamilya ng Diyos, yung mga anak ng Diyos na tumanggap kay Jesucristo. Tayong lahat ay naging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo. Ang taong hindi nanampalataya, tumanggap kay Jesus, ay hindi anak ng Diyos. Yun po tinuturo. God wants us to be His people. Kaya po ibinigay niya si Jesus sa atin upang ating tanggapin sampalatayanan at tanggapin natin bilang Panginoon ang ating buhay. And we will become part of God's family, and we will become a child of God. Tayo po ay nagiging anak ng Diyos. And the same time, sabi ko nga, James write to the family of God. And also, ito pong text na binigay sa atin, James also write about joy and trials. Amen? Isinulat po ni James ito para sa pamilya ng Diyos, sa mga anak ng Diyos, sa mga nanampalataya kay Kristo. Isinulat niya rin kasama yung patungkol sa joy and trials. Amen? Patungkol sa joy and trials. At yan po yung ating subject for today. Amen? Yan po yung ating bibigyan diin ngayong umaga, mga kapatid. It's about trials. Amen? Amen? Sige nga po, taas ng kamay na may mga trials. Amen? At minsan pa, kapatid, amen, hindi aksidente yan. Sabi nga ni Lord, there are many troubles. Amen? Magdaranas kayo, marami. Pero yan ay napagtagumpayan ng ating Panginoon, kapatid. Amen? So, trials, kapatid. Amen? Trials. Napakaraming problema. Ano ba bang problemang meron tayo? Makita natin bawat araw. Amen? Hindi biro po ang problema. Pag tinignan natin ang bawat buhay, amen? Doon pa lang sa Facebook, makikita nyo eh. Makikita natin minsan doon na ilalatag doon ang buhay ng marami. Amen? Makikita mo na may saya, may lungkot. Amen? Iba-iba makikita natin na talagang maraming trials sa buhay ng isang tao. Ang buhay sa mundong ito, puno ng trials. Hindi biro ang buhay sa mundong ito. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos na matutunan at malaman natin na siyang gumagabay sa atin sa napakaraming trials and troubles na pwede nating maranasan sa mundong ito. Amen? And trials, but praise God, kapatid, ang tinuturo dito sa atin ni James, kapatid, amen, not only trials. Amen? Kung may trials man, puno ng trials, matindi ang trials, pero sabi diyan, kapatid, ayan, of course, hindi lang yan trials. Trials and joy. Yan po yung subject natin. Na hindi lang tayo doon po-focus. Yes, there is trials in our lives, in this world, in our families, in our church, in our nation. Amen? In our relationship, somehow, dumadaan sa trials. But tandaan natin, there is joy. Yun po yung reminder sa atin. Amen? Wag tayong, kaya yan po ay makikita natin, there is trials and joys. If there is joy, there is trials. If there is trials, there is also a joy. Amen? So, hindi pwedeng magkawala yan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na puro na lang problema. No. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umaga. Napakahalaga itong tinuturo sa atin. Trials and joy, kapatid. Amen? Trials and joy. Sabi doon, we are to see trials as joy. Amen? Kailangan tingnan natin yung ating mga trials as joy. Kagalakan. Sabi doon, maggalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng pagsubok. Amen? Tayo po ba'y nagagawa nating magalak? Mayroon po ba tayong kagalakan doon sa ating mga problema? Taas nga po ang kamay na may kagalakan sa kanyang mga problema. Parang napakahirap itaas ang kamay niyan, di ba? Parang napakahirap itaas. Pero yan po ang tinuturo sa atin. Maggalak kayo. Siguro sa pag-usad ng buhay natin, salamat sa Panginoon. Kasi alam ko, lalo sa ating paglilingkod sa Panginoon, napakaraming trials na tayo po ay nararanasan. Amen. But ito po, minsan pa, let the Lord, the Word of God continually mag-remind sa atin at magbigay ng kalinawan sa atin patungkol sa mga trials. If there is trials, there is joy. And God wants us, at ito po yung tinuturo sa atin, we are, amen, to see trials as joy, kapatid. Amen. Kaya nga ang tanong doon, do you see trials as joy? Nakikita mo ba na ang trials ay kagalakan, kasiyahan? Amen? May nakita na ba kayo ng punong-puno ng problema na siya po'y masayang-masaya?
Amen? Kaya mahirap unawain itong sinasabi. Pero nagagamit ito. Somehow, pwede natin, sinasabi din natin, kapatid, kahit na patuloy ka pa rin magalak, nagagamit natin itong salita na ito. But today, pwede natin gamitin yun, but mailinaw natin according to the Word of God. Sa itinuturo niya ngayong umaga. God wants us to see trials as joy. Ngayon ang tanong, how? Lalagyan natin ng how. Paano nga ba natin na makikita ang trials is joy? Kasi yan talagang tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi nga, how can this be? Paano ito mangyayari? That we must see trials as joy. Amen? Ang sarap nito pag naintindihan natin. Kasi talagang ang daming trials. Maraming nangangayaw sa trials. But God wants us, itinuturo sa atin, if there is trials, of course, there is a joy. And God wants us, no, that we need to see trials as joy. Kaya ang tanong, how can this be? Mahirap na magkaroon ng parang tingnan o maggalak ka sa panahon ng trials. Why? Because trials are not joyful. Amen? Trials are not joyful. Paano tayo magkakaroon ng kasiyahan sa trials? Kaya napakahalaga nito na maunawaan natin ngayong umaga ang tinuturo ni Lord. Napakahalaga po nito. I'm so blessed of this message, kapatid. Napuyat po ako dito kasi kahapon ay yung aking somehow, yung mga nalalabing preparasyon para sa message ay nagamit ko para harapin ang mga problema. Amen. Kaya po tayo na naging 9:00 tayo. But praise God. God is good. Amen. Kasi ito'y gawain ng Diyos. Amen. Ang diablo, ang kaaway lang ang nais magpigil sa gawain ng Diyos. Pag hindi alam ang salita ng Diyos, hindi natin alam ang salita ng Diyos, isa tayo sa pwedeng pumigil sa gawain ng Diyos. Amen? Isa tayo sa pwedeng humadlang sa gawain ng Diyos. Pero I remind always, nakakatakot pigilan ang gawain ng Diyos. Baka pigilan ng Diyos ang ating buhay. Baka pigilan ng Diyos ang biyaya sa atin. Maraming hindi nakakaalam ng katotohanan patungkol sa pagpupuri, pagdiriwang. Every Sunday is a celebration day. Ang birthday, wala akong birthday nakitang sinelebrate na malungkot, na mahina, hindi masaya. Talagang nagsisigawan. Yung mga nananalo na mga sa sports natin, whatever sports, pag nananalo yan, sinasalubong na matinding pagdiriwang. Kaya ang Bible, kapatid, ang salita ng Diyos, higit pa dapat yung selebrasyon, pagdiriwang natin sa every Sunday. Sunday is our celebration day. Gusto ko pong basahin. Wala po ito sa ano ko, but ito po ay gusto kong basahin. Sapagkat ito'y maghapon sa mga problemang ating kinakaharap. I explain this message, kapatid, this word, kapatid, sa mga tao patungkol po sa pagpupuri natin sa Panginoon. Every Sunday, we are here to worship God because we are celebrating. Saan? Gusto ko po muling i-remind ang bawat isa na ang pagpupuri natin, hindi gawa-gawa ng tao. Yung ating pagpupuri, pagsigaw, kapatid, pagsayaw, paglundag, ito po ay aral, instruction ng Diyos. Amen? Hindi ito instruction ng tao. Hindi gawa-gawa ang ating pagpupuri. Gusto ko pong basahin ang salita ng Diyos in Psalms 150. Purihin si Yahweh. Teka po. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Isa sa dahilan, our God is a strong God. Kaya salamat na lang, hindi mahina ang ating Diyos. Kaya po isa yan sa pinagdahilan ng ating pagpupuri. Nagdiriwang tayo sapagkat sa lakas na taglay ng ating Panginoon. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. May ginagawa ang Diyos sa kanyang mga anak, sa mga nagtitiwala. Siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Yan ang mga dahilan kung bakit tayo nagpupuri. Siya ay malakas, siya ay dakila, kapatid. Amen? Meron siyang ginagawa. At sabi niya sa verse 3, purihin sa tugtog ng mga trompeta.
Amen? Wala pa tayong trumpeta. Pero sabi ng salita ng Diyos, it is God's instruction how to worship Him. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Ang lakas niyan. Ano ba tunog ng trumpeta? Amen? Malakas ang trumpeta. Amen? Di ba? Nakita natin yung malaking ganon. Ang lakas nun. Sasalubong yun sa mga ano. At si Lord gusto niya, purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa salim ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol. Boom! Boom! Matinding pagpupuri ang nais ng Panginoon na itinuturo niya ayon sa kanyang salita. Kapag hindi natin alam, kapatid, we will question sa ganitong klaseng pagpupuri. But it is God's instruction. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira, sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, kaya hindi ka mahirang magsayaw. God's instruction yan. Nagpupuri tayo, nagsasayaw tayo. Amen? Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa, plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Pam! Ganun katindi. Nakita niyo po yung sa mga banda? Pam, 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 pam. Matindi po ang pompyang. Matindi ang pagpupuri. Tao pa lang yon. Pero si Lord sabi niya, this is how to worship me. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Yan po ang tinuturo ng Diyos. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Ikaw ay tao. Kasama ka, magpupuri at ganitong klase ang pagpupuri ang tinuturo ng ating Diyos. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang, purihin si Yahweh. Amen? Tayo po ay yan ang nais ng Panginoon na tayo po ay magpuri. Kaya po ito pong in spite of trials, once again, there is good reason. Amen? Hindi lang tayo, ano bang tinuturo sa atin? We are to see trials as joy, but how? How can this be, kapatid? Trials are not joyful, kapatid. Amen? Ang pagsubok ay hindi nakakatuwa. Sabi, di ba? Ang trials ay hindi nakakatuwa. How come na tayo po'y magsaya at magdiwang? Very important pong maintindihan natin yan ngayong umaga. Sapagkat yan talagang tinuturo ng salita ng Diyos. Magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang at maraming pagsubok. Bakit kaya? Paano natin gagawin yan? Kailangan nating magabayan ng salita ng Diyos na magawa natin yan kasi yan po ang nais ng ating Panginoon. Ano ba yung trials? When we say trials, trouble, complication, amen? When we say trials, kapatid, difficulty, hardship, discomfort, anxiety, burden, problem, yun. Paano ka magsasaya? Yun ang trials eh. But it is written, it is God's word, it is God's command, according to James, kapatid. Amen? God wants us, kapatid, to see trials as joy, kapatid. Kaya po, ito yung ating tema ngayong umaga. Joy in trials. Joy, amen, in trials, kapatid. Amen. Tayo po ay magkaroon ng gladness, ng happiness. Let us rejoice, let us enjoy. Amen, kapatid. Amen. Kumbaga, ang trials na yan, kapatid, amen, magkaroon tayo ng magalak tayo. Yan ang tinuturo ng ating Panginoon. When we say joy, kapatid, that is comfort. Amen. Sa trials, be comfort in the midst of trials. Marilip tayo, ma-encourage tayo. Nakita, yun ang tinuturo niya. Ma-encourage tayo sa kabila ng mga trials, kapatid. Amen. Magkaroon tayo ng katagumpayan sa mga trials na yan. Amen? Magkaroon tayo ng kasiyahan. Let's have a pleasure in every trial sa ating mga buhay. Amen? Kaya dito makikita natin the words, we are different. Believers and unbelievers are different. Kasi ang pag hindi tayo mananampalataya, talagang kalunos-lunos, napakahirap, napakabigat. Talagang it's so sad. Amen? Talagang hindi masaya kapag may mga problema. But tinuturuan tayo ngayon, joy in trials. Magalak kayo
Sa kapag kayo'y dumaranas ng mga pagsubok. Kaya ito po ang ating bibigyan diin. 3 bagay po ito mga kapatid. How can we be joyful in trials? Paano nga ba tayo magkaroon ng happiness? Paano tayo magkaroon ng pagpapasalamat? Paano tayo magre-rejoice sa mga trials na meron tayo? Amen? Muni-munihin niyo po yun. Kasi yun ang tinuturo ng Diyos. God wants us to rejoice in our trials, kapatid. Joy. Let's have a joy in trials. Yun ang tinuturo sa atin. That is God's word, kapatid. That is God's instruction sa buhay ni James na itinuturo sa atin. Kaya ngayon ang tanong, how can we be joyful? Paano nga ba tayo maging masaya? Amen? Magalak sa ating mga trials as a true believers. Amen? Bilang mga tunay na anak ng Diyos, we can be joyful in trials. Amen? Only the true believers, based on the instruction of God's word, dito po sa ating mga trials, kapatid. Amen? How to see trials as joy, kapatid. Amen? Ito po ang number 1. Amen? Number 1, how can we be joyful in trial? Paano tayo magagalak sa mga problema natin? Paano mangyayari? Ito pong tinuturo. Number 1, how can we be joyful in trials? Number 1, we can look past our trials. We can look past our trial. Ano po ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Na magkaroon tayo ng kagalakan. Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng pagsubok. Pag walang alam sa salita ng Diyos, mahirap nilang i-reconcile yun, maintindihan. But today, once again, minsan, we as a believers, hindi rin natin naintindihan. Hindi naman totoo eh. Gusto ko nga magsaya, pero talagang ang hirap eh. Di ba? Mabigat. But ito ang tinuturo sa atin. How can we be joyful in trials? Number 1, we can look past our trials. So, anong tinuturo sa atin, kapatid? We can look. Ibig sabihin, we must look. When we say past, beyond. We must look beyond. We must look outside. We must look following. We must look after, over. Yun. Trials, kapatid. Amen? We must look ahead. So, ibig sabihin, nakuha niyo po, talagang sino man tumingin sa trials, hindi ka masasiyahan. Huwag kang tumingin sa trials. Do not focus on trials. Focus beyond the trials. Titingnan daw natin yung nasa unahan ng trials. Yun minsan na nakakalimutan at hindi naunawaan ng mananampalataya. Kaya talagang pag may trials ka, hindi mo ma-enjoy. But if we look past our trials, if we look beyond our trials, in the midst of trials, there is joy. You will be happy. Magagawa natin itong sinasabi ng salita ng Diyos na magalak kayo kapag dumaranas ka ng problema. Paano? We must look beyond. We must look ahead. Amen? Si Pedro, nung nakatingin sa Panginoon at inalis niya ang paningin, tiningin niya sa problema, anong idinulot ng problema? Takot. At yan ang takot ang nagpapalubog sa tao. Kaya kung ang isang tao ay lubog, disappointed, depressed, defeated, because nagkaroon ng takot yan. Kasi nasa negatibo, nasa trials ang paningin. Babalik tayo doon sa look unto Jesus. Do not look unto others. Kasama sa others, ang problema, ang trials, ang negative. Pag tinuon mo, paningin mo dyan, hindi ka magagalak. Magiging imposible yung magalak ka kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Magiging imposible. But it is possible if we look beyond to our trials. Palakpakan natin si Lord, kapatid. Yan po yung tinuturo ng Diyos sa atin. Magkaroon tayo ng pagbabago in spite of many trials, various trials, different kinds of trials. Kahit gaano pa kadami ang trials, magagalak pa rin ako. Kasi hindi ako sa trials magpo-focus. Beyond the trials, ang tinuturo sa atin, ituon natin ang ating paningin sa ating mga trials. Bakit kaya, kapatid? Ano po yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Alam niyo po yung mga trials, ito po ay testing sa ating pananampalataya.
Sabi doon, mag-alala kayo sapagkat ang trials na yan, sabi doon kapatid, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. So napakahalaga ng trials na yon. Kaya maintindihan mo lang na huwag kang tututok sa problema, sa trials. Beyond the trials. Tingnan mo yung nasa likod, nasa unahan. After ng trials, yun ang titingnan mo. Kaya ang trials, haharapin mo, hindi mo siya tatalikuran. Pag tumuon ka sa problema, hindi ka magiging masaya. Mabibigatan ka. Walang hindi nabigatan sa problema. Pero tinuturuan tayo as a believers, ang ating paningin, hindi sa problema, doon sa unahan ng problema, doon sa kasunod ng problema. The following, after trials, doon ang paningin natin. Yan po ang tinuturo sa atin. So itong mga trials na ito is test of our faith. So sabi doon, the trying of our faith worketh patient. Ano ibig sabihin? Ang testing ng ating pananampalataya through trials ay nagpuproduce ng patience. Do you have patience? Very important po yung patience. Anong kabaliktaran nun? Impatience. Bibigay ka. Aatras ka. Pag impatience ka, we can make a wrong decision sa buhay if we are impatient. Kaya tinuturuan tayo sa mga problema mo, huwag kang tumuon dyan, doon sa after ng problema. Be strong and courageous. Harapin mo ang problema. Hindi yan inaatrasan, kapatid. Mahirap, yes. Hindi biro, yes. But malalagpasan mo if you look beyond the trials. After trials, yun ang tinuturo sa atin as a believers of Jesus Christ. Because the trying of our faith is very important. It will produce, work it, patient, kapatid. Yan ay magre-resulta, magkikreate sa atin ng patience. Yan ay magmamanufacture, magdudulot, magbibuild, kapatid, magde-develop ng patience. Kaya ang patience, hindi ka agad-agad yan nasa atin. Why God allow trials? Para ma-develop yung patience. Kasi yun ang problema ng tao. Impatience ang tao. Kaya hahakbang ang tao ng mali. Nagiging mali ang hakbang ng tao because of impatience. Tinuturo ni Lord, be patient. Sabi mo nga sa katabi mo, be patient. Pag impatience tayo, we can make a wrong decision. Tatandaan po natin yan. Yun po yung nakakatakot. Kaya salamat. Once again, hindi natin maiwasan ang problema. Napakarami. Every minute, there is a trials and problem. But God wants us to rejoice. How? We need to look beyond the trials. Because trials is a testing of our faith. It will produce patience. Amen? Mahalaga po ba ang patience? Napakahalaga ng patience, kapatid. Yan ang problema ng marami. Yan ang sisira sa buhay ng isang tao. Impatience. Kaya po may trials. Trial, the trying of our faith, work it or produce patience. Ito po, isulat ninyo. Patience, look forward to better things. Ganon kalaga yung patience. Ulitin ko po. Patience looks forward to better things. Patience, look forward to better things. Ano po ibig sabihin nun? Ang patience, if we have patience because of the trials, the troubles na lagi nating kinakaharap, na develop ang patience. Patience, expect forward to better things. Kaya hindi ka magmamadali, hindi ka mapapamali. Amen? Patience looks, patience hope, patient glance, natatanawan niya sa hinaharap yung magandang bagay. That is faith. Patient looks, patient strive forward to better things. Kaya yun po yung delikado sa atin. Pag naging impatient na tayo, we can make a wrong decision in life. Kaya mahalaga ang trials, ang troubles. Huwag mo lang itutuon ang paningin mo doon. Doon mo ituon. Beyond the troubles. Beyond the trials. Sa likod ng trials. After trials, doon mo ipukol ang iyong paningin. Huwag sa trials. Ang trials ay pag tinuunan mo ng paningin yan, panghihinaan ka. Amen.
tayo po ay magkakaroon ng takot. Yan. Takot ang katapat ng pananampalataya. Pag naghari na yung takot, nawawala na yung faith. Talagang ang decision natin mapapamali na. And hindi tayo magkakaroon ng patience. Kaya maintindihan natin, Lord, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, bakit mo ba hinintulot to? Ngayong umaga, alam natin, nais ng Diyos na i-develop yung patience sa atin. Nais ng Diyos, kapatid, na i-produce. Nais niya, kapatid, na i-manufacture. Nais niya, kapatid, na i-develop yung patience sa atin. Amen? Kaya ngayong umaga, kung tayo man ay impatience, ito yung sagot sa atin. Kaya kami trials, kaya kami problema. Pero wag mong itutok ang paningin mo dyan sa problema. Doon sa after sa mga problema, sa hinaharap na mga problema mo. Kaya sa lahat ng problema mo ngayon, ano man yan, pagsama-samahin mo na, hindi kanya maepektuhan. Kapag ang paningin mo wala sa kanya, kundi nandoon, after ng problema, na meron ka ngayon. Palapakan mo si Lord, kapatid, sa kaalaman, sa wisdom na tinuturo sa atin. Kasi hindi na biro yung ating panahon. Bilang pastor, matindi po ang ating pananalangin sa bawat isa sa inyo. And I pray continually that the Holy Spirit, God will guide, protect the people. At isa sa itinuturo sa atin na magiging ikapahamak ng iyong buhay, ng buhay natin, yung impatience. Kaya ngayon talagang sabi nga doon kanina, how can we be joyful? How can we be thankful? Biro mo yun, paano mo pasasalamatan? Ngayon, maintindihan natin, ang trials, ito ang nagdudulot sa atin. Ito ay testing ng ating pananampalataya. Ito ang dahilan kung nagkakaroon tayo ng patience. Kasi ang patience ay napakahalaga. Patience looks forward to better things. Ano pa? Sulat niyo po ito. Patience looks beyond today's clouds to sunshine. Sulat niyo po, ulitin ko. Patience looks beyond today's clouds to sunrise. Amen? So ang patience, kapatid, amen, ay umaasa beyond sa likod ng mga clouds ng darkness, ng confusion, to sunshine, liwanag. Amen? After ng cloudy. Amen? Alam natin yun eh. Pagkatapos ng tag-ulan, tag-araw. Yun po yung tinuturo sa atin. Kaya yung may nature, nagtuturo si Lord sa atin sa nature, even the nature. Amen? Kung may dilim, may liwanag. If there is trials, there is joy. After. Amen? Kaya po, tandaan natin, patient, look beyond today's clouds to sunshine, kapatid. Patience, strive beyond today's clouds to sunshine, kapatid. Umaasa, kapatid. Amen? Nag-i-strive, kapatid. Umaasa at natatanawan niya na yung dilim, yung clouds, yung darkness na pinagdadaanan natin, may darating na liwanag. That is faith, kapatid. Yan pong tinuturo sa atin. At ngayon, yung sinasabi ko, pinag-aaralan natin ngayon, yan po'y halimbawa ni Jesus. According to Hebrews 12 verse 2, alam natin yung Hebrews 12 verse 2. Ano po ba ang sabi ng Hebrews 12 verse 2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ano sabi doon? Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Ano pong tinuturo sa atin ng Hebrews 12, kapatid? Jesus has set the example at the cross. Si Jesus Christ, siya po ay nagbigay ng halimbawa sa cross. Kaya ang cross, isa sa matutunan natin, ito po ay nagbibigay sa atin ng halimbawa. Amen? When we say cross, ano ba ang cross, kapatid? The pain, the shame. Ang cross po, yan ang matinding pain yan. Nakita natin kung ano katindi ang hinarap, hagupit, palo, amen? Latay, pambubugbog na ginawa sa ating Panginoon. At ang mapako sa krus, ang pinaka nakakahiyang mangyari sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Kaya Jesus set the example at the cross. The pain and shame of the cross made a terrible trials. Ulitin ko po yung words. The pain and shame of the cross made it a terrible trials. Itong pain na inabot niya doon sa cross at yung shame, kapatid, made it a terrible trial. Ito po yung naging great trials. Nakakatakot na trials ang hinarap ng ating Panginoon. Very difficult, very hardship,
Very disturbing na klase ng trials ang cross. Pero ano sabi ni Lord, kapatid? Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa cross as siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So ito po yung tinuturo sa atin. How can we be, palapakan natin si Lord. How can we be joyful in trials? We can look beyond our trials. Ganon ang ginawa ni Jesus. Hindi niya tiningnan yung pain, hindi niya tiningnan ang shame. Yan ang problema natin ngayon. If we focus doon sa pain and shame, bibigay tayo. Magiging impatient tayo. Pain and shame of the cross is a terrible trials. Pag pinagsama mo yung pain and shame, that equivalent of a terrible trials, you will give up. You will give up. We will give up. I will give up. But thank God, thank to our Lord Jesus Christ, Jesus has set the example of the cross. Anong ginawa ng ating Panginoong Yesus, kapatid? Jesus looked beyond this to the joy that would follow. Ulitin ko po, Jesus looked beyond this to the joy that will follow. Hindi, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. See, nakatingin siya doon. After ng cross. Pag natapos itong cross na ito. The pain, the shame, and the sufferings. Pag natapos ito. Hindi niya kinahiya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Nakita natin kung ano nangyari. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Ito po'y halimbawa ni Jesus. Kaya huwag natin kakalimutan yung cross. Anong meron dyan? Pain, shame, and sufferings. Pag yan ang naranasan natin, talagang, ayoko na. Talagang, that is a terrible, great trials yan. Bibigay ka na pag great trials na. Pero si Lord, hindi niya tinuunan ng pansin. The Lord Jesus Christ looked beyond the great trials. Ahead, the trials, over the trials, after trials ang kanyang tinitingnan. After great trials, merong kagalakang naghihintay sa Kanya. Merong kagalakang naghihintay sa atin. Amen? Palapakan natin ulit si Lord. Itong trials na ito, it will build only your patience. So that you cannot make a wrong decision in this life. Kaya hindi po bumigay ang ating Panginoon. Hindi siya nagkamali sa kanyang desisyon. Kahit great trials yung kanyang kinaharap kasi hindi nakatuon ang kanyang paningin doon. Doon sa after nitong cross na ito, ng sufferings, ng pain, ng shame. Jesus looked beyond this to the joy that will follow, kapatid. Amen. Sabi nga, look unto Jesus. Do not focus on negative. Do not focus on trials. Do not focus on high waves, strong winds. Do not focus on problems. Focus beyond this. Doon sa hinaharap nito, sa ibubungan nito sa atin. Yan ang halimbawang binigay ng ating Panginoon. Jesus looked beyond this to the joy that will follow. The joy was ahead for Jesus after the cross. Amen? Kaya po, joy in trials. Amen? There is joy in trials. We have joy in trials. Amen? Joy was ahead. Itong joy na ito was ahead after ng trials. Pagkatapos ng trials, tatandaan natin yan. Yan ang pangako ng Diyos. Ito yung words na ito. Na bagamat may mga troubles and trials, after niyan, tatandaan nyo. I allow that trials and troubles. But wag ka mag-focus yan. Look unto Jesus. Look beyond that trials. Even that is great trials. Yung naranasan ng Panginoon, that is terrible trials. Pero napagtagumpayan niya. Ngayon, marami, maliit pa lang, hindi na kinakaya kasi nakatuon sa problema. Hindi doon sa beyond, doon sa problema. Minsan papalapakan natin ulit si Lord, kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Amen? Sabi po doon, kapatid, the joy was ahead for Jesus after the cross. He would have the joy of His resurrection and ascension to the Father. Amen? Kaya pa pinag-aralan nyo, yun yung makikita natin. He would have the joy. Meron siyang kagalakan
after ng resurrection. Amen? Alam niyang bagamat mamamatay siya, pahihirapan, hindi lang siya pain, shame, sufferings, but death ang kanyang kinaharap. Terrible trials. Pero hindi siya nagkamali ng desisyon. Hindi siya bumigay. Kasi he looked beyond these terrible trials, kapatid. Na ito po ay, after noon, siya po ay na-resurrect. Nagkaroon ng muling pagkabuhay. So nung nagkaroon ng muling pagkabuhay, baliwala lahat ng pain. Baliwala na lahat ng kahihiyan, kapatid. Kasi yun ang nagbigay sa iyo at sa akin ng pag-asa. Kaya tayo nanampalataya sa Kanya. Buhay ang pag-asang binigay niya sa atin sapagkat siya mismo pinakita niya kung paano siya nabuhay. At tayo'y na nagtitiwala sa Kanya, mayroon tayong buhay na pag-asa. At that is the one reason we praise God. Kaya mahihirapan pigilan ako, mahihirapan pigilan ka, pahintuin ka. Because of the joy na meron tayo after sufferings, after trouble. So be strong and courageous while facing doon sa mga troubles natin. Do not focus on trials. You will give up. You can make a wrong decision. Amen? Ganun ang resulta ng pain, ng shame, at ng sufferings, even the death. That is terrible trials. You will give up. Amen? Amen? Kaya yun ang we can look beyond our trials. You will have joy in trials. Kahit terrible trials na, there is joy in your hearts. Because you know, we see, we glance, man, we expect better things after trials. Amen? Palapakan natin ulit si Lord, kapatid. Napakahalaga nito na ako po'y laking kagalakan sa akin. Na hindi man tayo nagkikita, but if we learn this message, masaya na ako doon, kapatid. Amen? Talagang hinihingi natin sa Panginoon. How to guide people. Amen? Papaano tayo? Kaya nga sabi doon, trust God and trust also in His Word. Kailangan marinig natin yung katotohanan. Amen? He will have the joy. Ito pa, the joy was ahead for Jesus after the cross. He would have the joy of His resurrection and ascension. Siya po ay nag-take off. Amen? He rise, kapatid. Siya po'y umakyat sa langit. He would have the joy of the coming rapture and His kingdom. Yun ang kanyang nakikita. Magkakaroon ng mare-resurrect siya. Ikaw, alam mo. You and I, alam natin. Bilang tunay naman na nanampalataya, ikaw at ako'y muling mabubuhay. Ang kamatayan natin parang natutulog lang. Sabi ko, walang takot matulog. Gusto lahat matulog. Amen? Ang kamatayan natin bilang mananampalataya parang natutulog lang. Amen? At ito po yung ating Panginoon. Joy was ahead for Jesus after the cross. He would have the joy of His resurrection and ascension. He would have the joy of the coming rapture and His kingdom. Ito yung nakikita, ito yung tinatanawan ng Panginoon. After nitong kanyang matinding, great, terrible, kapatid, the pain, the shame, the suffering, and the death, He would have the joy of the coming rapture. Mangyayari na kasi ang rapture. Amen? So yung rapture, yan po'y pagbalik. Namatay ang ating Panginoon. Nandun siya ngayon sa langit. Sa pagbalik niya, kapatid, bubuhayin niya una ang mga patay na mananampalataya doon sa gitna ng kalawakan. At pagkatapos tayong mga buhay na mananampalataya kung aabutin pa tayo nun. That is the rapture. At the same time, in His kingdom, yung kanyang paghahari. 1,000 years, maghahari ang Panginoon. At gugupuin niya at wawasakin ang kaharian ng kaaway, tuluyan ng mawala. At magkaroon na tayo dun sa bagong buhay na yan, kapatid. Minsan papalapakan natin si Lord, kapatid. Yan ang nasa isip, yan ang nagugunita ng ating Panginoon. He would have the joy of millions saved, sharing heaven with Him. Alam niya na kapag pagkatapos niyang mamamatay, yung sufferings na ito, yung pain na ito, kapatid, yung shame na ito, kapatid, the terrible trials, after nito, siya muling mabubuhay. Man, there is a rapture and there is a million saved. He would have the joy of million saved, sharing heaven with Him. Makikita niya, kapatid, alam niya na maraming, tayo po ang bunga nito eh. Yung sinasabi ko ngayon, tayo po itong mga saved, He will have the joy of million saved. Kasama tayo sa million na ililigtas after ng muli niyang pagkabuhay. After ng terrible trials na pinagdaalam ni Jesus na ikaw at ako.
ay mapapasamang mananalig at magkaroon ng kaligtasan, sharing heaven with Him. Mararanasan natin, makapasok tayo sa langit. Amen? Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Hallelujah. Amen? Kaya po ang patience, yan po ang isa sa pinakamaganda na taglayin po natin. Kasi ang patience, ano ba ibig sabihin ng patience? Self-control. Yan ang problema natin. Pag wala tayong patience. So ang trials, nagbubunga siya. Trials is a test of our faith that will produce patience. Patience, it means self-control, submission. Yan po yung mga kahalagahan ng patience. Nais ng Lord na magkaroon tayo ng self-control, submission. Patience means obedience, discipline, tolerance, endurance, stamina. Yan po ang patience, kapatid. Willingness, long-suffering, uncomplaining, yan ang patience. Napakagandang katangian. At yan ay naipuproduce, na mamanufacture sa pamagitan ng mga testing at trials mo sa buhay. Kaya magkaroon ka ng kagala. Dito pa lang makikita natin, unang-unang i-desire natin na magkaroon tayo ng patience sa buhay. Amen? Para po tayo ay magkaroon ng katagumpayan. Palapakan natin ulit si Lord. Ito po yung pangalawa, kapatid. How can we be joyful in trials? Paano nga ba tayo? Magalak kayo kung kayo man ay dumaranas ng iba't ibang mga trials, ng mga pagsubok, kapatid. Amen? How can we be joyful in trials? Paano natin magagawang magalak doon sa mga trials na yan? So ang sabi sa atin ng una, we must look beyond our trials. Ito po yung pangalawa. Napakahalaga ng pag-aaral na ito, kapatid. We can look for the potential for good in our trials. We can look for the potential for good in our trials. Ano pong tinuturo, kapatid? How can we be joyful in trials? Ibang klase si Lord. Pag narinig ng mga tao, parang foolish things, parang foolish instruction. Para ikaw ay maggalak sa trials. Because ang tinuturo sa ating, kapatid, we can look for the potential for good in our trials. Amen? We must look. Let us look for the potential, for the chance, for the promises, for the possibility for good in our trials, kapatid. Tingnan daw natin at hanapin natin ang kabutihan sa ating mga trial. There is good in our trials. May magandang bagay sa ating mga trials. Hindi natin itutuon yung ating paningin doon sa mga trials, kundi after trials, but ito pong mga trials sa pinagdaraanan natin, there is a good, kapatid, in our trials. There is beneficial. There is a blessing. There is a joy. There is a favor. There is grace, kapatid. There is advantage dito sa mga trials. Kaya hindi ko pwedeng ayawan ang trials. Hindi natin pwedeng iwasan. We need to face trials victoriously, kapatid. Be strong and courageous sa pagharap mo. Amen? Pero wag mo itutuon ang paningin mo dyan. Beyond. And sabi doon, look for the potential for good. Tingnan mo kung ano ang magandang bagay na idinudulot ng problema, ng trials and troubles sa atin. Ano ang mayroong prosperity, may benefits ang mga trials na yan. Amen? Sino rito ang gusto magkaroon ng benefits this coming December? Di ba? Inahangad dyan eh. Trials has a benefits. Kaya hindi natin siya pwedeng panghinaan. Kaya napakahalaga ng instruction ng salita ng Diyos. Hinaharap ito ng may lakas at tapang. Amen? At mayroong tinuturo si Lord sa atin. Paano ba natin haharapin itong trials na ito? Hindi pwedeng mag-give up tayo sa mga trials natin. Kaya si Lord may tinuturo sa aral na ito. So sabi doon, we be joyful in trials, no? If we can look for the potential for good in our trials. Ano po ibig sabihin? There are lessons to be learned in trials. Amen? Kaya ang trials, you can enjoy trials. There is joy. We will have a joy in trials because there are lessons to be learned in our trials. There are changes to be made in us, in our trials. God wants us to be changed. Do you want to be changed? Trials can make us change, kapatid. Amen? Kaya bakit inaalaw ng Diyos? Ano po ang sabi ng Romans? Ulitin ko po yung Romans 8:28-29.
Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Yan yung mga mananampalataya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. That is changes, to become like Christ. Amen. Sa gayon ang anak ang nagiging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Amen. So ano pong tinuturo, kapatid? There are changes, there is transformation. There is break, may nawawasak doon ng mga bagay na hindi magaganda dahil sa problema. It is true. Nagpipray tayo minsan ng pagbabago sa buhay. So God will allow trials to break everything that not pleasing before God. God wanted to transform us through trials, kapatid. That is the good. That is the potential for good in our trials. Palapakan natin si Lord, kapatid. Amen? Salamat sa mga instruction na ito. Talagang I'm so blessed sa Panginoon. Talagang, Lord, purihin ka. Kaya, sabi ko nga sa inyo kahapon, we face troubles and trials dito po sa sitwasyon natin. But praise God. I claim, alam niyo po, yung 1 Corinthians 10:13, gusto ko lang po i-share sa inyo. Napakahalaga nitong text na ito, kapatid. Matagal na nating alam ito, pero I thank God, kapatid, sa lahat ng mga troubles and trials that we have. Napaka-clear ng 1 Corinthians 10:13. Once again, I be reminded of God's word. Ito po ang sabi ng 1 Corinthians 10:13. No temptation or trouble has overtake you except such as is common to man, but God is faithful. Para po ito sa mga mananampalataya. If you are a true believers, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. O yun, doon palang clear na. We need to be strong and courageous. Hindi siya magbibigay ng higit sa kakayanan natin. Amen? Be strong and courageous. But with the temptation will also make the way of escape, kapatid. Amen? Ulitin ko po. Who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape. Amen? Teka. Ito po, ito. Ito pala. Ito. Ulitin ko po. Every test, 1 Corinthians 10:13, every test that you have experienced is the kind that normally comes to the people. But God keep His promise. God has a promise sa atin sa panahon ng mga temptation and trials. And He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. God wants us to remain firm. At that time you are put to the test, He will give you the strength. Tatandaan natin yan. Manggagaling sa Panginoon yan, lakas na yan. Kaya magtatagumpay ka dyan sa kinakaharap natin. Be strong and courageous. Let's focus beyond on the trials, kapatid. And so provide you with a way out. Amen? Malalagpasan mo. Siya magpo-provide ng daan para ma-overcome mo ang trials. Be strong and courageous. Do not focus on trials. We must look beyond the trials. Because trials, God allow it for you to be strong. To produce patience. Amen? To produce patience. At dito sa mga trials nating, kapatid, amen, there are lessons to be learned. There are changes to be made in us. Amen? Ano pong kailangan? Ano pong nababasa natin? Pamilyar na kasi ito. Kaya salamat, Lord, kasi pamilyar na ito. Pinakamahalagang maintindihan natin yung message na tinuturo natin. Kasi everyday, maya-maya, humaharap tayo sa trials and troubles. The testing of our faith, kapatid, that will produce patience sa buhay natin. Ito po yung kinakailangan natin. We can ask for this wisdom and receive. We need wisdom. Yan ang kailangan sa panahon ng trials. We must look beyond the trials, and also we must look the potential for good in our trials. At the same time, we need to ask for wisdom. We need wisdom sa ating trials. We need wisdom to understand what God is doing in our trials. May gagawin si Lord sa trials. Amen? Kaya pinasasalamatan natin. Salamat even the trials. It is true that truly trials is a blessing. Nawa maging realidad na sa atin ngayon yan that truly trials is a blessing.
Amen? We need wisdom to understand what God is doing in our trials. May ginagawa si Lord. Amen? Sa mga trials na mayroon tayo. Ang kailangan natin is wisdom. All we need is wisdom, kapatid. We can ask for this wisdom and receive it. Amen? Huwag ka mag-aalinlangan. Kaya manalig, pairalin ng pananampalataya, tumingin ng wisdom, yun ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Amen? Knowing that the testing of your faith produce patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. If any one of you lack wisdom, let him ask God. And sabi doon, kapatid, who gives to all liberally without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubt, for he who doubt is like a wave of the sea driven and tossed by the wind, kapatid. Amen? Gusto ni Lord, may wisdom tayo pag umaharap. Yan ang kailangan. That is how we face trials and troubles in life. Ask God's wisdom, kapatid. Amen? Ask God's in faith at marireceive natin yan, kapatid. Amen? Kasi pag tayo po ay humingi, kapatid, at tayo po ay nag-alinlangan sa Panginoon, hindi pananampalataya ang paiirali natin, ano po mangyari? Sabi doon, he is double-minded man. May alinlangan, double-minded man. At ano po ang magiging sitwasyon? Unstable in all his ways. Sa lahat ng gagawin niya, unstable. Amen? Ano man ang kanyang gagawin, kapatid? Amen? Yan po ay magiging unstable, kapatid. Hindi matatag ang kanyang gagawin. Ang ating gagawin. Magiging desisyon natin, mapapamali tayo. Kaya ang trials, God not allow trials to destroy us, but to bless us. That's why we need to face trials with wisdom. Kung wala kang wisdom, let him ask God. Humingi ka ng wisdom pag may mga trials ka, para maunawaan, so that we will understand what God is doing in our trials. We can ask for this wisdom and receive it. Our Lord impart this wisdom freely to those who ask for it, kapatid. Kapag humingi ka ng may pananampalataya, binibigay ng Diyos ang wisdom. Kaya nagtatagumpay tayo sa wisdom, sa trial because of the wisdom. Pero hindi tayo nakatuon sa wisdom. Ba talagang kinakaharap natin? But if we have wisdom, we will understand, kapatid. Our Lord imparts. God gave the wisdom freely. Libre, easy to get. Madali mong makuha itong wisdom na ito. Pag nanampalataya ka, humingi sa Panginoon. Sabi doon, kapatid, we can look for the potential for good in our trial. There are lessons to be learned. There is good in our trial. It is beneficial ang trials, kapatid. Kapag pakinabang ang mga trials, God maybe develop new attitudes in us through trials. Nakita natin doon. Patuloy si Lord na nagde-develop ng bagong attitude. Dahil sa mga, yes, it is true Nabaguhin niya. Nagkakaroon tayo ng mga bagong attitude dahil po sa mga trials na yan. Kaya napakasarap ng may trials, kapatid. Pinagpapasalamat natin yan, pero hindi natin tinutuon. We must look beyond the trials, after trials, kapatid. These trials, kapatid, there is a potential for good in our trials. God may be developed a new attitude in us through trials, kapatid. Nagkukompose siya, nagkukonstruct siya ng panibagong attitude sa atin. Amen. Siya po ay nagde-develop sa lahat ng aspeto, sa behavior natin, sa ating pananaw sa buhay. Kaya po mahalaga yung wisdom. Amen? God may be develop a new attitude in us through trials. God may be activating some talent in us through trials. Patuloy si Lord na nag-activate, nagre-release, He reactive some talent in us through trials. Very beneficial ang trials. Na ngayon, somehow, sa marami, ito ay naging destroyer. Pag hindi natin alam ang katotohanan. But trials, kapatid, whether we like it or not, there is trials anytime. But ito po, God wants us to have joy in trials. Mangyayari yan if we look beyond our trials, if we look the potential for good in our trials, if we have wisdom facing the trials. Amen? Dandaan natin, mahalaga doon yung patience kanina. Amen? God impart wisdom through another person to us.
in our trials. Ang daming nilalayo ni Lord sa mga problema. Somehow, God impart wisdom through another person to us in our trials. Kasi iba-iba. Hindi yung trials ko, pinagdaanan nyo. Yung trials mo, pinagdaanan ko. But the trials that I have, kapatid, it will also give wisdom, impart wisdom. Yung trials mo, that is blessing, it will impart wisdom to the other people. Palapakan natin si Lord, kapatid. Ang trials, even the trials will make us a useful and meaningful life. Amen? Lord, salamat po sa katotohanan ng salita mo. Ito po yung pangatlo, kapatid. Amen. How can we be joyful in trials, kapatid? Paano nga ba tayo magiging masaya? Amen? Sa ating mga trials, amen? Merong magandang idinudulot ito sa atin. We need wisdom and to understand that what God is doing, may gustong i-accomplish, may gustong i-achieve si Lord, may gustong ma-attain si Lord sa buhay natin. Sa mga trials na yan, meron si Lord gustong iparating, ma-receive, ma-achieve natin na magpapala sa bawat isa sa atin. Ito po yung pangatlo. How can we be joyful in our trials? Number 3, we can look to the power of prayers in our trials. How can we be joyful in trials, kapatid? Sabi dyan, we can look to the power of prayers in our trials. Alam niyo po, ang prayer, pag walang trials, parang hindi natin masyadong nakikita niyo po ba ang kapangyarihan ng prayer? Sa panahon ng trials, kapatid. Kaya, aralin natin yung tinuturo sa atin. Sa panahon ng mga trials, do not focus on trials, focus on after on trials, beyond the trials. At the same time, tingnan mo yung mga magagandang bagay. Expect mo yung magagandang bagay na idudulot sa iyo niyan. Yan ay marahil mag-develop ng bagong attitude, mag-activating some talent sa iyong buhay. Amen? Yan po ay magdulot sa iyo ng pagbabago, kapatid. Amen? At magbigay ng wisdom sa iba, makapala sa iba. At the same time, kapatid, sa panahon na yan, amen, let us God's wisdom and let's pray. Amen? Dito po sa mga, in the midst of trials, during trials and problems ng buhay natin, the test of our faith, we can look to the power of prayer in our trials. Makikita po natin ang kapangyarihan. Yes, it is true. Amen? Nasa panahon ng trials, anong ginagawa mo? Amen? Pray. Magbabad ka sa panalangin sa Panginoon. Magbabad ka sa salita ng Diyos. Magbabad ka sa panalangin. Amen? We are invited to ask for help in trials. According to Hebrews chapter 4, verse 15, kapatid, ano pong sabi doon ng Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa ng ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinuksyo siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Amen? So he is a great example ng bawat. We are invited to ask for help in trials, kapatid. We are invited. Grace, sabi doon, grace to help is available in our trials. Amen? Kaya po sa panahon ng mga problema, kapatid, continues to pray during trials, amen? Or in the midst of trials. Sabi nga, lagi natin sinasabi, when we pray, God will work. It is true. At makikita mo yan lalo sa panahon ng problema. Ang problema, sa panahon ng problema, hindi na nananalangin. Nahirapan, nabigatan. Bakit? Kasi nakatuon, not beyond the trials. Kaya ang panalangin, ang pananampalataya, sinisira ng problema kapag doon tayo nakatutok sa problema. That is negative. It will rob our victory. Kaya ang trials, kapatid, ito po'y blessing ito. But do not focus on trials. Focus beyond the trials, kapatid. At yan ay mayroong magagandang idinudulot. And we can look to the power of prayer in our trial. All we need to do is to ask God's wisdom, to pray. This grace is available in the times of need, kapatid. Madali nating makuha. It is available. Kapatid, ang grasya ng Panginoon, ang kabutihan, ang pabor, ang pribilehiyo, ang benefits, kapatid, na kailangan natin sa ating mga trials, kapatid. When we pray, the grace is available, kapatid. God is there to hear and answer in us in our trials, kapatid. Through prayer, God will demonstrate His love for us. Amen? Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya pag nananalangin tayo, God will demonstrate. Doon niya pinapadama.
Pinakita niya na sa krus, nabasa na natin sa Bible that God loves us. Pero para maranasan mo siya everyday through prayer. Nakikita mo when you pray with faith, kapatid, through prayer, God will demonstrate His love, kapatid. Kaya sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at tutugunin kita at papahayag ko sa iyo mga bagay na hindi mo maunawaan. Amen? Yun ang sabi ni Lord, God will make a miracle. Amen? God is there to hear and answer us in our trials as a believers of Jesus. Sabi doon, consider the disciples in the storm. Alam natin noon si Jesus Christ, according to Mark 35 to 41, nung si Jesus, kasama ang mga alagad na natutulog siya, grabe. Natakot sila. Pero nakita natin, tumawag sila, Jesus, hindi mo ba alintana? Bagamat may mga negatibong ugali, kapatid, ba't nakita natin, God is there to hear and answer us in our trials. Amen? Kaya i-consider natin tong the disciples in the storms, kapatid. Amen? We can pray and ask others to pray. Manalangin ka, hindi mo kaya, pwede kang lumapit at tumingi ka ng panalangin sa kapatid. Pray mo naman ako. Hindi ko alam kung nagagawa pa natin yan. Amen? Very importante yan. Importante. Kasi prayer, kapatid, prayer, we can look to the power of prayer in our trials. Matindi ang kapangyarihan ng prayer sa panahon ng trials. Makikita natin yan. Amen? We can pray and ask others to pray. Faith grows through answered prayer during trials. Kaya po talagang antindi ng biyaya ng trials. Lalo na sa panahon na ikaw ay nananalangin sa Panginoon, lumalago ang ating pananampalataya because God ay talagang, God is there to hear and answer our prayers. Faith grows through answered prayers during trials. Talagang pinapalawak, ini-expand ng Diyos ang ating pananampalataya. Kaya ang daming layunin, magandang purpose sa mga problemang meron tayo. And not only a patience, even our faith. Nais ng Lord na yan ay mag-increase, mag-cultivate, ma-improve, ma-develop yung ating pananampalataya. Kasi talagang God's promise to answer our prayer, kapatid. Palapakan po natin si Lord, mga kapatid. Amen? Amen? Sabi nga, ang pagsubok ay dumaraan lamang sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Ito po yung ating mga last words, kapatid. Sabi dyan, we can look to the prize that awaits after our trials. Amen? So tandaan natin sa mga trials na yan, makikita natin, kapatid, there is a reward. We can look the prize also. Amen? That awaits after our trials as a true believers of Jesus Christ. Ang tandaan natin, all our trials are temporary lang. Kaya be strong. Huwag kang bibigay. Amen? Huwag kang bibigay. Be strong ka. Be connected to our God. Amen? Be strong, kapatid. Amen? All our trials are temporary. Our Lord offers salvation by faith and He offers eternal reward sa bawat isa sa ating kapatid. That is the prize that awaits after our trials, kapatid. Amen? Ano pa, kapatid? For those who trust in Jesus, the best is yet to come. It is true. Amen? Kaya ang kailangan natin manalangin, magtiwala sa Panginoon, kapatid. Trials is a blessing, not curse. Kaya nawa yung trials mo ay magpa-develop ng patience, magpa-develop ng iyong pananampalataya. Magpalago sa iyo, magpatibay sa iyo. Amen? Magpatatag sa iyo. Amen? Trials is a blessing, not curse, kapatid. Trials are not a reason to give up. Our pain is not an excuse to quit. Tatandaan po natin yung mga salita ng Diyos. Trials are not a reason to give up. Our pain is not an excuse to quit. Be strong, kapatid. Pray, believe, and trust God. Huwag kang magda-doubt. Because pag nag-doubt tayo, double-minded man, unstable in all his ways. Yung magiging action natin pag double-minded tayo. Pag nag-doubt tayo, kapatid, yung ating direksyon, yung ating nature, kapatid, yung ating habit, ito po ay magiging unstable. Talagang kalunos-lunos yung ating magiging resulta kapag tayo po ay hindi nagtiwala sa Panginoon. Amen? So be strong tayo sa panahon ng trials. Once again, kapatid, ito yung mensaheng tinuro sa atin ng Lord. How can we be joyful in trials? We can look
past or beyond our trials. We can look for the potential for good in our trials, and we can look to the power of prayer in our trials. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Pasalamatan mo si Lord sa mga salita para po magpala sa atin. Amen. Gumabay sa atin, kapatid. Magbigay sa atin ng katagumpayan. O purihin ka, aming Ama. Salamat po. Amen. Habang kayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon, makipagniig sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ang inyong kalagayan sa buhay. Nakita niyo po ang aral na itinuro ng Panginoon. Habang umaawit ang ating tagapag-awit, damahin yung presensya ng Panginoon at makipagniig po tayo sa Panginoon. And let's have also a covenant sa Panginoon, kapatid. Amen. Let's apply God's word today para magpala sa iyong buhay. Amen. Nakita natin si Lord, ang tindi ng kanyang terrible trials, the pain, the shame, the sufferings, even death. That is terrible trials. Hindi siya nakatuon sa bagay na yan, kapatid. Kaya niya na pagtagumpayan. The Lord Jesus Christ looks beyond the terrible trials, kapatid. Yan ang tinuturo sa atin. Amen. Sige po, hayaan ko po kayo makipag-usap at patuloy tayong magpakumbaba sa Panginoon. Tayo man na nagkulang, nagkamali. Tayo po, kapatid, ay magpasalamat sa Panginoon. Amen. Narito ka ngayon kasi nais ng Diyos. Padama sa iyo ang kabutihan. Maraming umahadlang sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Pero huwag kang magpapahadlang. Ang trials at pagsubok ay magiging hadlang sa iyo. Kapag itinuon mo ang paningin mo dyan, ituon mo ang paningin mo beyond the trials, after trials, ahead the trials. Ituon mo sa Panginoon ang iyong paningin. Be strong and courageous. Amen. Be connected to our God, to our Lord Jesus Christ. Kay raming Yes. humahadlang Na kita'y papurihan, mga pagsubok, bawat kabiguan. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord, sa biyaya. Tanggapin mong biyaya ng Panginoon ngayon sa pamagitan ng kanyang salita. Sapat ang salita ng Panginoon, kapatid. Panghawakan mo so that you will not be destroyed, kapatid. Amen. Focus beyond the trials. Tingnan mo ngayon. Tanggapin mo ang magandang idudulot ng mga trials sa buhay mo, sa buhay natin. Ask God's wisdom so that you will understand. Let us look the power of prayer, kapatid. Sa mga trials natin, God is there to hear and answer your prayer. God wants us to be strong and courageous. Do not give up, kapatid. Tinuruan tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Yes, hallelujah. Trials is a blessing. Trials are not a reason to give up. Our pain is not an excuse to quit. Be strong, pray, believe, and trust God. Yes, hallelujah. We give you praise. Yes, ikaw lang. Yes, ikaw ang maghari. Ikaw ang masunod, Panginoon. Hindi ako, hindi kami, hindi ang tao. Yes, yes. Protect our relationship before you, God. Ito, protect our relationship, each one of us. Bless your people today. Change our lives, so God. Help us to learn. Yes, Lord. Yes, Lord. Develop a new attitude, to God. Yes, impart wisdom, Lord. Give us wisdom. Give us wisdom right now, in the midst of trials. In our trials. Help us to see beyond our trials. Help us, Lord, to believe in prayer, oh God. Help us to believe that there is power in prayer. Yes. Ikaw lang, O Diyos, ang pupurihin ang tinig ko. Ikaw lang, O Diyos, ang iibigin. Yes. Si Lord ang mahalin mo, kapatid. Siyang sundin mo. O Diyos, ang mahayag. Yes, buhay ko. Ikaw lang, O Diyos, tanging. Ikaw lang, O Diyos.
Ikaw lang, O Diyos, tanging Ikaw lang. For the last time, sabihin mo yan mula sa iyong puso. Ikaw lang, Panginoon, ang mahayag. Ikaw lang masunod. Ikaw ang boss, Panginoon. And Father God in heaven, we give you praise. We give you glory and honor. Once again, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo po kami siya sa atin. Patuloy mo wasakin ang mga bagay na hindi nakalulugod sa amin. Salamat muli sa gabay at patnubay. Salamat sa chance na binigay mo sa amin. That's why we are here, because you gave us a chance to be strong and courageous, O God. Salamat po. Our trials is not reason to give up, not excuses to quit, O God. Thank you for guiding us. Kaya kami bumibigay kung nakatuon ang aming paningin sa mga problema. Salamat po, Lord. Tulungan mo kami ngayong umaga na ito ng aming paningin. Lord, beyond the trials, O God. And help us to learn, O God, the good things na tinuturo, Panginoon. Magandang bagay na tinutulot ng mga trial sa buhay namin. Develop us, our faith, our patience, O God. Salamat, Panginoon. Patuloy mo iparanas ngayong umaga ang kapangyarihan ng aming pananalangin. Kapatid, anong pinapanalangin mo? Receive it. Receive it. Believe it. Claim it, kapatid. When you pray, believe that you will receive it and it will be yours, kapatid. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Ngayong umaga, kakatagpuin ka ng Panginoon. Katagpuin tayo ng Panginoon. Let's commit our lives. Let's be connected to our life. Surrender our lives. Father God in heaven, we ask for your mercy and grace. Salamat muli sa umagang ito sa pagkakataon na binigay mo sa amin. We give you praise, glory, and honor, O God. Pagpalain mong buhay. Tulungan nyo kami. Let the Holy Spirit make us able to apply your words in Jesus' name. Everybody say amen. Amen, amen, amen. Hallelujah. Sige po mga kapatid, itaas niyo po ang inyong mga handog sa Panginoon at nandun po yung ating offering box. Sige po, may panalangin natin. Father God in heaven, narito po ang aming mga handog sa kabutihan, katapatan mo, sa protection mo sa aming mga hanap buhay at trabaho. Patuloy mong proteksyonan, Panginoon, ang aming mga trabaho at hanap buhay. Huwag mo hayaang mawala ang aming mga trabaho at hanap buhay. Sa halip, promote mo, paunlarin mo at proteksyonan, Panginoon. Kamit ang aming buong pamilya at ang mga buhay sa buong linggo na ito. Salamat, Panginoon. Tanggapin niyo po itong aming mga handog na pasasalamat, Panginoon. Let's give the best before God, kapatid. Let's give what is due to God. Father God in heaven, salamat sa pagkakataon may padama namin ang aming pagmamahal through our giving. Bless our tithes and offering today. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Sige po, tanggapin nyo ang biyaya ng salita ng Panginoon. Once again, kapatid, salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa araw na ito. Amen. Once again, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. God bless you. God bless you.